Ito ay pagpapaunlak sa kahilingan ng isa nating kakwento, kaabang kahugot na si Max Layton Bermudez dahil namimiss niya yung kwento ni Ansay. Marami kasi tayong tinanggal dati sa Kahugot TV nung iayos natin ito. So kung meron kayong kwentong nais maibalik sa alinman sa mga channel, huwag mahiyang mag-comment o mag-message sa ating Facebook. Sa mga hindi pa naka-follow sa ating Facebook account, mga Kahugot, Kakwento Kaabang, narito po ang ating Facebook page. So, pakinggan muli ang kwento ni NC dito sa KNBK, Kwento ng Buhay Ko. Dear Kapuso, magandang hapon po. Itago niyo lang po ako sa pangalang NC. Letters N and letters C. Initial po ito ng first name ko. May kakambal po ako. Si Nino. Male version ko siya pero lumaki po kami na magkaaway, hindi magka-vibes. Babae po ako, pero bata pa lang ako ay mahilig na po ako sa larong basketball. Impluwensya po ito ng panganay naming si Kuya Rick na siyang pinaka-close kong kapatid. Noong elementary ko, college na si Kuya Rick at lagi akong nakikipanood sa kanya kapag nakatutok siya sa basketball sa TV. Star player din si Kuya Rick sa kanilang varsity team sa school nila noon at dito sa barangay namin tuwing may liga, laging panalo ang purok namin sa inter-barangay dahil sa galing ng laro ng Kuya Rick ko. Sa basketball na buo ang buhay ni Kuya Rick. Pero ang nakakalungkot, sa basketball din po siya namatay. Napasma, nagkasakit, at hindi na gumaling. Hindi ko masyadong maalala kung gaano kasakit ang pagkawala ni Kuya Rick kasi bata pa talaga ako noon. Pero natatandaan ko kung paano nagdilim ang buhay namin sa pagkawala niya. Natatandaan ko lang kung gaano ko siya na-miss kapag mag-isa akong naglalaro ng basketball sa likod ng bahay namin. Ang kakambal ko kasing si Nino, walang hilig sa bola. Ganoon din ang dalawa ko pang ate. Kaya kapag naglalaro ng basketball ako mag-isa sa likod ng bahay, ramdam ko ang lungkot dahil wala na akong kapasahan ng bola. Wala nang nagtuturo sa akin ng mga moves dahil wala na si Kuya Rick. Naalala ko din kung gaano ko makitang madalas umiyak si na mama at papa noon. Lalo na si Papa na siya pa namang kapitan ng aming barangay noon. Matagal na naging kapitan ng barangay si Papa. 5 termino yata. Noong grade 6 ako, 2 taon matapos mawala si Kuya Rick. Barangay election ulit noon pero hindi na tumakbo si Papa. Noon niya na tinuldukan ang pagsisilbi niya sa aming barangay bilang pinuno. Ang papa naman ni Harry ang sumunod na naging kapitan, si Mang Henry. Si Mang Henry ay dating kagawad ni Papa at malapit din naman sila sa isa't isa. Si Harry naman ay kaklasiko at isa siya sa pinakagwapo. Pero isa din siya sa pinakamayabang at lalo pa itong yumabang noong tatay niya na ang Kapitan del Barrio. Gayon pa man ay alam kong dati na akong may paghanga kay Harry kaya naman kahit mayabang siya hindi ko pa rin nagagawang mainis sa kanya. Lihim ko pa rin siyang inibig hanggang sa matapos na kami ng elementarya. Noong high school, hindi ko nakaklase si Harry dahil sa La Salette na siya nag-aral while ako sa public school lang.
Madalang ko na rin siyang makita noon kasi magkalayo ang bahay namin at masyadong malaki ang aming barangay. Napakaraming kanto, napakaraming kalsada. At magkalayo ang bahay namin kaya naman madalang ko na talagang makita noon si Harry. Nakalimutan ko lang si Harry bilang aking first crush noong makilala ko naman si Jimson noong first year high school na ako. Kaklase ko si Jimson at isa siya sa pinaka-cute sa class namin. Maputi at makinis ang balat ni Jimson. Ang pula ng mga labi niya at ang ganda ng buhok niya. Parang buhok ng mga lalaki sa commercial ng shampoo. Noong una, hindi ko kayang salubungin ang tingin ni Jimson kasi kapag mapapalingon siya sa akin, yung mga mata niya parang naka-smile. Pero ayaw kong mag-smile sa kanya kasi pakiramdam ko parang mali. Kaso pag ganon, ramdam ko na parang bumibilis ang tibok ng puso ko. Kaya lang isang hapon bigla na lang akong nilapitan ni Jimson habang nasa likod niya ang dalawang kaibigan niya at parang pinipilit siyang kausapin ako. First year pa rin kami noon. Bakit? Tanong ko. Nakita kong namula ang maputing pisngi ni Jimson noon. Yung isang kasama niya ang nagsalita. May sasabihin si Jim sa'yo. Tumingin ako kay Jim pero parang hindi naman siya handang magsalita. Sabihin mo na tol, sabi ng isa pang tulak kay Jimson. Ano ba yon? Kunwari iritang tanong ko naman, pero yung kasama niya ang muling sumagot. Kwan, mahal ka niya NC. Yun ang sasabihin sa'yo ni Jimson, mahal ka niya. Noon ko nalaman na may pagkamahiyain pala talaga si Jimson. Kaya lang mula nung araw na yon ay napansin ko ang pagbabago ko sa aking sarili. Mas naging maalaga na ako sa aking katawan at tinitiyak ko lagi na always akong presentable at maganda para lalo pang ma-in-love sa akin si Jimson. Kaya lang sa pagdaan ng mga araw, ganoon pa rin siya. Tingin lang ng tingin at hindi kumikilos upang personal na sabihin sa akin ang nararamdaman niya. Natapos ang first year namin sa high school, wala siyang ginawa. Noong second year, nakakalungkot dahil hindi na kami magkaklase sapagkat na-demote na siya ng section. Nakikita ko pa rin siya sa loob ng school at lalo pa siyang gumagwapo pero ganoon pa rin. Hanggang tingin pa rin siya. Talagang mahal ko na si Jimson noon pero sadyang nakakalungkot dahil wala nga siyang ginagawa para magkalapit kami. Sabi ko nga sana kagaya siya ni na Roger at Melvin na kaklase ko noong second year high school ako na ang kakapal na mukha sa paglapit sa akin upang manligaw. Kaso hindi ko talaga sila gusto kaya't hindi ko pinatulan ang paglapit nila. Nung sumapit ang fiesta namin noong taong yon, muli kong nakita at nalapitan si Harry. Bisita kasi namin sila kasama ang papa nila na kapitan pa rin ng barangay noon. Ang tangkad na ni Harry noon at napakagwapo din. Moreno nga lang pero mahusay siyang manamit. Nakangiti siya sa akin nung dumating sila ng bahay pero hindi rin niya ako kinausap. Panay nga ang tingin ko sa kanya at siya din ay nahuhili kong panay ang sulyap sa akin. Ito ang mga panahon noon, DJ Bono, na masasabi kong ang galing kong magka-crush at parang gustong-gusto ko na magka-boyfriend pero hanggang pag-asam lang ako dahil hindi ko naman gusto ang mga nanliligaw sa akin. At ang mga gusto ko naman hindi umaaksyon para ligawan ako. Noon ako sobrang naiinis sa kanila, lalo na kapag hapon at naiinip ako sa bahay. Hindi kasi ako mahilig manood ng teleserye, kaya pagsapit ng takip silim, inip na inip ako. Hindi naman ako makapanood ng basketball dahil mula nung namatay si Kuya Rick, ipinagbawal na ng mga magulang ko na manood ako ng basketball. Naaalala daw kasi lagi nila si Kuya.
Kaya naman kapag naiinip ako, nasa likod ako ng bahay, mag-isang naglalaro ng bola. Pero hindi rin nagtatagal dahil pagdating ni Papa galing ng trabaho, pagagalitan rin niya ako at patitigilin sa paglalaro. Tapos sasabihin niya akong magpahinga muna bago maligo. Takot na takot pa rin silang mag-aaya ako kay Kuya Rick na namatay dahil sa pasma sa pagbabasketball. Kapag nakainom pa si Papa, galit na galit siya kapag nakahiga na siya sa kwarto nila at may naririnig siyang kalatog ng bola sa likod ng bahay kapag naglalaro ako. Nung unang pagkakataong nakainom siya, galit siyang sumugod sa akin sa likod ng bahay. Itigil mo na yan, NC. Pumasok ka na. Napakababae mong tao, bola ang nilalaro mo. Galit niyang sigaw sa akin. Agad naman akong tumigil noon pero paglapit ko kay Papa ay niyakap niya ako. Nagulat ako kasi bigla na niya akong niyakap. Pero nung tingnan ko ang mukha niya, umiiyak pala si Papa. Tapos sa kusina, nakita ko rin si Mama, lumuluha din. Nagtanong na ako, bakit ba umiiyak kayo? Tanong ko, ano po bang nakakaiyak? Ang sagot sa akin ni Mama, birthday kasi ng Kuya Rick mo ngayon, anak. Pero nung 15 anyos na po ko at third year high school, noon na nagsimulang magkakulay ang buhay ko dahil dumami ang mga lalaking nagunahang ligawan ako. Simula ito nung sumali ako sa women's basketball noong intrams namin. Sa aming team, 2 lang ang tunay na babae. Ako lang at saka si Angelica. Lahat ng ka-team namin puro tomboy na. Pero hindi sa pagyayabang, ako ang pinakamahusay maglaro sa aming team. Nakakatuwang maglaro dahil ang mga sumisigaw puro lalaki. At si Jimson ay isa sa mga nag-cheer sa akin kahit alam kong hindi ko siya ka-team kasi orange team kami. At blue sila. Pati ang pinakagwapo at pinakamaporma kong suitor, taga-blue team din. Siya si Alvin, star player ng men's basketball team sa team nila. Gwapo, matangkad at laging mabango. Noong first year pa lang ako ay sikat na si Alvin dahil isa siya sa mga tinaguriang campus crush. Section 1 pa kasi siya at tita niya ang aming principal. Mula nung matapos ang intrams kung saan team namin ang nakakuha ng gold para sa women's basketball at ako pa ang MVP, naging makulit na si Alvin. Maraming pagkakataong nagtangka siyang ilibre ako ng merienda sa kantin pero hindi ko siya pinapaunlakan dahil kaklase niya si Nino, nakakambal ko. Mahirap na, baka magkwento siya sa klase nila at malaman ng twin brother ko. Isa pa mas gusto ko pa rin talaga si Jimson kaysa kay Alvin. Medyo mataas na ang confidence ko noon, kapuso samantalang si Jimson, ganun pa rin. Very shy. At dahil nga kumapal ang mukha ko at mahiyain pa rin si Jimson, ako na ang gumawa ng unang hakbang para maging close kami. Isang hapon uwian na noon. Kasama ko ang best friend kong si Adora. Nakasabayan namin si Jimson sa gate. Tinawag ko siya. Paglingon niya, parang nagulat pa nung nakita niya ako. Ganon din ang mga kasama niya. Sinenyasan ko ang mga kasama niya, pati si Adora na mauna na at sabay kaming maglalakad ni Jimson. Kumusta ka? Tanong ko. Okay lang. Nahihiyang sagot niya ngunit bahagya siyang nakangiti at lumitaw ang maliliit na dimples sa ibaba ng mga labi niya. Cute yun at sa tingin ko ay madalang ang may ganong dimples. Jimson, hindi mo ba ako crush? Tanong ko.
Napatingin siya, napangiti, pero ang narinig ko sa kanya ay, anong crush kita pero nahihiya ako. Sabi niyang tuluyan nang nagkulay makopa ang pisngi niyang makinis. Tuluyan na rin akong natuwa. Tuloy na rin natuwa ang puso ko noon pero ang sabi ko sa kanya, kung crush mo talaga ako, Jimson, simulan mo ng manligaw dahil baka maunahan ka pa ng iba. Crush din kita pero ang ayaw ko sa'yo, masyado kang torpe. Bakla ka yata Sabi ko tsaka ko binilisan ng lumakad para maiwanan ko na siya at maabutan ka naman si Adora na sumabay sa mga kaibigan ni Jimson. Kaso hinabol ako ni Jimson at nung maabutan niya ako, hindi ako bakla, NC. Pero kung gusto mo rin talaga ako, bakit kailangan pa kitang ligawan? Bakit hindi mo na lang ako sagutin kaagad? Ano yung sasagot ko sa'yo ay wala ka namang sinasabi. I love you. Ayan, I love you. Napahinto ako noon sa paglalakad dahil parang gusto kong makita ang cute na mukha ni Jimson habang binibigkas niya ang mga salitang yon. I love you. Mahinang sabi pa niya ulit nung kapwa na kami nakahinto sa gilid ng kalsada at magkatitig ang mga mata namin. O anong sagot mo? Tanong niya. Pero hindi ko maunawaan ang sarili ko, kapuso, kung bakit bigla na naman akong kinabahan at tumakbo na naman ako at iniwan ko siya. Kaya lang nung gabi na bago ako matulog, mukha ni Jimson ang nasa isipan ko. Sabay sambit ng mga salitang, I love you too, Jimson. I love you too. Mula nung araw na yon ay napansin kong medyo lumakas na rin ang loob na Jimson. Kinuha niya ang cellphone number ko at naging makulit din siya sa text. Tapos tuwing uwian, sumasabay na rin sila sa amin ni Adora at nangungulit na rin. Sabi niya ako daw talaga ang gusto niyang maging unang girlfriend niya. Ako naman ang natatame noon kapag dumidiga siya at hindi ko talaga maunawaan ang sarili ko. Pakiramdam ko kasi noon, kapuso, parang masyadong mahalaga sa akin ang mga salitang I love you too. At hindi ko pa sure kung kanino ko talaga yun ibibigay. Akala ko ba mahal mo siya? Bakit ka pa nagpapakipot? Tanong sa akin isang araw ni Adora. Hindi ko nga alam Parang natatakot naman ako. Ano kinatatakot mo? Kasi isipin mo Adora, kapag kami na, baka bigla niya akong i-kiss o kaya hawakan niya ako. Gaga, natural lang yun girlfriend ka nga niya ayoko nga ng ganun. Ikaw din, baka manligaw yun ng iba. Sagot ni Adora at yun ay kinatakot ko. Ayaw kong manligaw ng iba si Jimson kagaya ni Alvin na hindi ko pa nga naman binabasted pero mula nung lagi kong tinatanggihan sa paanyaya niya na mag-snack sa kantin ay sa iba na nga ng ligaw. Ganon si Alvin. Bahagya ako na insulto sa ginawang yun ni Alvin at naisip ko kapag si Jimson ang nanligaw sa iba, baka hindi lang ako mainsulto. Masasaktan talaga ako ng sobra. Kaya nung sumapit ang hapon at uwian na ulit, sumabay na naman sina Jimson sa amin pero nagulat ako nang biglang may inilabas si Jimson mula sa bag niya. Red rose kasi isang piraso lang at plastic. Plastic naman, sabi ko. Oo, para hindi malanta. Nakangiting sagot niya. Kinuha mo lang yata yan sa flower vase niyo sabi ko pa. Oo, sagot niya. Kasi pag totoong rose, pag nalanta, di wala na. Itatapon mo na. Gusto ko yung hindi nalalanta. Kagaya ng pagmamahal ko sa'yo, hindi malalanta. At ayokong itapon mo na lang basta, sabi niya. Noong mismong mga sandaling ito ay gustong gusto ko nang sagutin si Jimson, pero hindi ko alam kung paano. Bakit, NC? Mas gusto mo ba yung totoong rose?
Marami ding rose na totoo ang mama ko dun sa garden niya. Kung gusto mo, bibigyan kita bukas. Wag na, Jimson. Okay na to. At saka mahal din kita. Sabi ko sabay takbo. Noong maabutan ko si Adora ay kinuha ko ang kamay ni Adora para isama siya sa pagtakbo ko, pero biglang may humawak din sa kamay ko. Paglingon ko si Jimson, hinabol pala ako. Parang kaagad gumapang ang kuryente sa katawan ko nang maramdaman ko ang hawak ng kamay niya sa kamay ko. Uy! Sabi ng mga estudyanteng dumaraan. Tinangka kong tanggalin ang kamay ni Jimson pero matindi ang hawak niya, ang pagkahawak niya sa kamay ko. Narinig ko yung sinabi mo kanina, mahal mo rin ako, nakangiting sabi niya. Hindi ka pala bingi, tama, yun nga ang sinabi ko, sabi ko. Kung ganun, di tayo na. Girlfriend na kita at boyfriend mo na ako, sabi niya. Nanginginig ako nun kapuso, ewan ko kung bakit, pero ang naisagot ko, oo na Jimson, pero uwi muna ako, baka gabihin ako eh. Hatid na kita sa inyo, sabi niya tsaka binitawan ng kamay ko. Paglingon ko kay Adora, kilig na kilig din siya samantalang ako para akong maiihi. Nininervyos at parang gusto ko nang tumakbo. Wag mo na akong ihatid. Diyan na kayo, sabi ko sabay sunggab ulit sa kamay ni Adora para makasabay ko ulit siya sa aking pagtakbo. Bakit patatakbo ka na naman? Gigil na tanong ni Adora. Hindi ko na lang siya sinagot dahil ang gusto ko noon ay mawala kaagad ang nervyos sa dibdib ko. Noong araw na yun nataranta kong nasagot si Jimson at nagtatakbo kami ni Adora. Pawis na pawis akong dumating noon sa bahay at kaagad akong pinagalitan ni Mama. Nagtatakbo ka rin naman siguro, NC? Tanong ni Mama. Hindi ko muna siya pinansin. Dumiretso ako sa kwarto ko, nagpunas at saka nagbihis. Hindi mawala sa isip ko si Jimson at nung tingnan ko ang phone ko, napangiti ako nang makita kong may dalawa siyang text. Yung una, tandaan mo tong araw na ito na sinagot mo ako. Mahal na mahal kita at hindi mo alam kung gaano ako kasaya. Kahit tinakbuhan mo na naman ako. Yun ang una at ang pangalawa, ano bang gusto mong tawagan natin? Gusto ko yung sweet, honey, o kaya babes. Wala akong load noon kaya hindi ako nakapag-reply. Hindi kasi ako mahilig mag-text. Sina Mama at Papa at ang dalawang ate ko sa Maynila lang ang tumatawag sa akin. Puro tawag sila pag importante. Pero nang matapos kaming kumain ng dinner, lumabas ako ng bahay para mag-load. Suot ko noon ang orange na jersey na uniform ko noong intrams namin. Pero pagdating ko sa tindahan, parang gusto kong umatras nang makita ko kung sino ang mga kararating din lang na nakasakay sa scooter. Sina Harry at ang pinsan niyang si Fred. Hi Miss MVP, bati sa akin ni Fred. Schoolmate ko kasi siya kaya naman alam niyang MVP ako. Nginitian ko lang si Fred pero si Harry hindi man lang tumingin at inunahan pa niya ako kay Aling Saling sa pagpapaload. Sana next year magka-team tayo, NC. Narinig kong sabi ni Fred. Ano bang team mo nitong nakaraan? Green ako eh. Kulelat kami, sagot niya. Noong tapos na magpa-load si Harry, ako naman ang nagpa-load pero hindi ko na hinintay na dumating ang load kasi parang hindi ako komportable kay Harry na hindi kasi namamansin. Umalis ako kaagad at iniwan ko sila sa tindahan dahil nagyoyosi pa si Fred. Alam ko kasing tinatago niya yon. Noong dumating ang load ko, nireplyan ko si Jimson kahit na nasa isipan ko pa rin si Harry. Ikaw nilang bahala kung anong gusto mong tawagan natin. Ganun ang reply ko kay Jimson pero hindi naman nag-reply. Nung miss callin ko, unattended. Nakaramdam ako nagpagkainip kaya't kinuha ko ang bola ni Kuya Rick tsaka ako drinibol palabas ng bahay. Papunta sa likod pero tinawag ako ni Papa. Gabi na, NC. Katatapos mo lang kumain, halika nga dito, sabi niya. Magkatabi sila ni Mama noon sa sofa at nanonood ng balita sa TV. Pero pag upo ko sa tabi niya,
pinatay ni Mama ang TV. Mag-usap tayo, sabi ni Papa. Medyo nagtaka ako noon kasi wala naman akong kasalanan. Pero si Mama ang unang nagsalita. Anak, dalaga ka na. Ayan o, ang laki mo na. Sexy ka na at maganda ka, anak. Kaya umayos kang parang dalaga. Simula ni Mama. Si Papa naman ang sumunod na nagsalita. Nakita ka raw ni Ninyo na parang batang tumatakbo sa kalsada kanina. Hindi tama yun, anak, dahil dalaga ka na. Opo, hindi na po mauulit. Sabi ko na lang sabay tayo, tsaka ako pumasok na lang sa kwarto ko dahil baka nag-text na si Jimson pero wala pa rin. Bumukas ang pintuan ng silid ko. Si Mama ang pumasok. Tumabi sa akin at ang sabi niya, Nak, may problema ka ba? Wala po. Kilala kita, anak. Tumatakbo ka kapag may problema ka, kapag may bagay na ayaw mo o something na pangkaraniwang o hindi pangkaraniwang nangyayari. Ugali mo yan at alam ko yan. Umamin ka sa akin, may problema ka ba? Wala nga po, Ma. Bakit sabi ni Ninyo nagtatakbo ka raw kanina? Noon ay natigilan ako sa sandali akong nag-isip. Pakiramdam ko kasi noon, kapuso, ay pwede ko nang sabihin kay Mama ang tungkol kay Jimson. So ikinuwento ko nga at nagtaka ako dahil nakangiti pang nakinig si Mama sa nangyaring pagsagot ko sa panliligaw ni Jimson. Hanggang sa lumakas na ang tawa niya na parang kinilig din. Pagkatapos nun ay tumayo siya at ang sabi niya, At least, mali ang papa mo sa duda niya sa'yo. Duda niya sa akin? Anong duda, Ma? Duda ng papa mo, tomboy ka raw. Ha? O at least hindi pala totoo. Pero anak, ingat ka lang sa mga lalaki, ha? Huwag kang basta-basta bibigay sa mga inuungot nila. Gusto naming makilala yung boyfriend mo. Kaya dalhin mo siya dito, ha? At ipakilala mo sa amin. Noong sumunod na araw ay sinabi ko kay Jimson ang sinabi ng Mama ko, pero ang sabi niya, nahihiya daw siya. Tsaka na lang daw. Inaway ko siya noon pero hindi niya ako pinatulan. Ilang araw ko siyang hindi pinapansin pero buntot pa rin ng buntot at parang tangang inaamo ako pero ayaw pa rin naman niyang sumama sa akin para makilala niya ang parents ko. Umabot ng 2 linggo ang pag-iwas ko sa kanya hanggang sa isang hapong hinarang niya ako at ang sabi niya mag-uusap daw kami. Naghintay naman ako kasi ang totoo. Miss na miss ko na siya at gusto ko na siyang makausap. Siya ang unang nagsalita matapos niya akong titigan. Iglesia ako, NC. At alam ko, Katoliko ka. Biglang sabi niya, ano lang, kung tayo magkakatuluyan, kailangan mong maging iglesia, sabi niya. Doon ako natigilan. Hinintay niya ako magsalita. Jimson, hindi yan ang issue natin ngayon. Ang issue is, gusto kong makilala ng parents ko. Yun lang yun. Hindi yung tungkol sa religion mo. Paano kung tanungin nila kung anong religion ko? Natural sasabihin ko sa kanila na INC ako. Then anong susunod na sasabihin nila sa tingin mo? Baka ayawan nila ako para sa'yo. Kagaya ng nangyari sa kuya ko sa girlfriend niyang Katoliko. Sobrang nasaktan yung kuya ko dahil ni-reject siya ng family ng babae. At ayokong mangyari sa akin yun, NC. Teka nga, bakit mo ako niligawan, Jimson, kung alam mo palang magkakaproblema? Hindi naman kita niligawan, NC, di ba? Kung hindi ka nagparamdam. Ganito ang narinig kong sagot niya at parang umugong yun sa tenga ko. Agad gumapang ang galit sa akin at hindi ko napigilang masampal si Jimson. Tsaka ko siya iniwan. Pero habang tumatakbo ako palayo sa kanya, bigla na lang umagos ang luha ko. Pakiramdam ko, ako din ang nasaktan sa pagsampal ko sa mukha niya.
Nag-sorry sa text si Jimson. Hindi raw niya sinasadyang sabihin sa akin yon. Hindi ko siya nireplyan dahil ang totoo, pati sa sarili ko ay nahihiya ako dahil totoo naman kasing nagparamdam lang ako sa kanya. Kaya siya naglakas loob na ligawan ako. Ang ginawa ko, nagpalit ako ng SIM card. Mula noon, pero paminsan-minsan ay ini-insert ko pa rin yung lumang SIM ko. At may mga text pa rin si Jimson pero tinigasan ko talaga ang kalooban ko. Siguro nga kung may pagka-tomboy man ako, yun ay dahil sa hilig ko sa basketball at sa galing kong magmatigas ng kalooban. Ganun kasi ako kapag sinabi kong huwag. Disiplina yun sa sarili. Isa ito sa nakalakhan kong aral mula sa kapatid kong si Kuya Rick. Kapag nagdesisyon ka, panindigan mo. Sa luma kong SIM card ay may nagte-text na hindi ko kilala. Pretty babe ang tawag sa akin. Noong una hindi ko pinapansin pero may isang gabing wala akong magawa at dinudusa ako ng alaala ni Jimson na gusto kong kalimutan. Yun nga para mawala sa isipan ko si Jimson. Ay nireplyan ko ngayon nagte-text sa akin yun na bagong number sa lumang SIM card ko. Sino ka? Tanong ko gamit ang bago kong SIM card. Bakit nag-text ba ako sa'yo? Tanong niya. Oo, sa lumang SIM ko, sagot ko. Sino ka ba? Reply niya. Ikaw ang magpakilala kasi ikaw nga ang unang nag-text sa akin, di ba? Okay, sige ako si AJ, ikaw sino ka? AJ who? AJ Lopez, reply niya. Saan mo nakuha yung number ko? Yung luma. Di nga kita kilala at saka ano ba yung number mong luma? Tanong niya. Pinorward ko sa kanya ang lumang number ko at ang reply niya, ay ikaw pala yan, pretty babe. Hindi ako pretty babe, okay? Now tell me, saan mo nakuha yung number ko? Baka awayan mo siya pag sinabi ko Hindi, sabihin mo na. Sa tindahan, kay Aling Saling. Doon ay nagtaka ako dahil si Aling Saling ang may-ari ng store kung saan ako nagpapaload, pero wala akong kilalang AJ Lopez dito sa barangay namin. Sino ka ba talaga? Walang AJ Lopez sa barangay nito, no? Kaya kung gusto mong replyan pa kita, magpakilala ka na. Yung totoong ikaw. Huwag yung gumagamit-gamit ka ng pangalan. Or sige, pero huwag kang magagalit ha. Reply niya. Magagalit ako kapag hindi ka nagpakilala. Ang tapang mo pala sa text, Sensi. Natatakot tuloy akong ligawan ka. Sabi niya. Sino ka ba talaga? Tanong ko ulit. Promise mo muna na hindi ka magagalit sa akin at hindi mo ako iiwasan at magre-reply ka sa mga text ko. Ganito ang reply niya. Okay, sige. Now, sino ka? Si Harry ito. Magkahalong saya at pagkapahiya ang naramdaman ko nung malaman kong si Harry, ang anak ng aming kapitan, ang nagte-text pala sa akin. Pero kunwari hindi ako naniwala. Ang sabi niya patutunayan daw niyang siya talaga ang ka-text ko. Pupunta daw siya sa tapat ng bahay namin. Sige nga, sabi ko at ilang minuto lang ay nakita kong huminto ang scooter ni Harry sa tapat ng bahay. Tapos nag-text siya. O labas ka na. Kwentuhan lang tayo, sabi niya. Yoko nga, umuwi ka na. Text na lang tayo, sabi ko. Ito naman, nag-effort na nga akong pumunta dito Wala naman sa usapan natin na lalabas ako at makikipagkwentuhan ako sa'yo, di ba? Sabi ko. Sige sungit, uwi na ako, sabi niya. Ingat, reply ka pa naon. Pakiramdam ko hindi ko na ganun kagusto si Harry. Dati talaga noon, gustong gusto ko siya pero nung mga panahong ito, kung mayroon ma akong gustong gusto talaga, yun ay walang iba kundi si Jimson pa rin. Pero hanggang sa noong sumapit ang bakasyon ay hindi pa rin kami nagkakaayos dahil tumigil na siya sa pagbuntot-buntot sa akin. Nung bakasyon na, barangay at SK election at noon na buhay muli ang apelyido namin sa barangay politics dahil si Nino, nakakambal ko, ay tumakbong SK chairman at kalaban niya si Harry.
Sila lang dalawa ang kandidato. Sabi ng mga tao, anak ng kapitan laban sa anak ng dating kapitan. Nakaramdam ako ng hiya noon kay Harry, lalo na't mainit noon ang mga supporters niya laban sa supporters ni Nino. Ayaw ko sana makisawsaw sa mga isyong yon dahil wala naman talaga akong hilig sa politika, pero pinapagalitan ako ni Papa. Ipakita ko naman daw ang suporta ko sa kakambal ko. Dahil doon ay sumasama ni rin ako sa mga supporters ni Nino sa pangangampanya, pagdidikit ng mga posters. Isang araw sa isang kanto ay nagkasalubong noon ang tropa ni Kuya o ni Nino at ang tropa ni Harry. Hindi sila nagpansinan ang tataas ng noo ng mga tropa ni Harry. Pero ako, dahil wala nga akong pakialam sa alitan nila sa politika, ngumiti at kumaway pa ako kay Harry. Pero hindi niya ako pinansin. So napahiya ako. Tinext ko siya pagkatapos na sabi ko, "Suplado ka naman, Kaw. Masyado mo namang siniseryoso ang SK election. Ano ka ba?" sabi ko. Pero ang reply niya, "Sinong MVP ito?" "Anong MVP ka dyan?" reply ko. "MVP kasi name mo dito sa phone ng boyfriend ko eh. Sino ka ba? Busy kasi siya sa company." Ganon ang reply. Parang kinurot ang puso ko sa nabasa kong reply, lalo na sa salitang phone ng boyfriend ko. Nang ibig sabihin ay girlfriend ni Harry ang nag-reply sa akin. So nawala na ako sa mood. Ilang araw pa lang mula noong sabihin niyang liligawan niya ako, yun pala may girlfriend na siya. "Who you ba? At may importante ka bang message sa boyfriend ko?" Text ulit niya. Noon ay nag-reply na lang ako kahit na masakit na noon ang loob ko. Ang reply ko sa kanya, "Wala. Pakisabi na lang kay Harry, good luck. At sana manalo siya. Yun lang. Goodbye." Sa araw-araw na kampanya, hindi lang minsan namin nakasalubong ang grupo ni Harry at napansin ko ang magandang babaeng laging nakadikit sa kanya at sobrang close sila. Alam kong wala silang kamag-anak na ganon. Oo, maganda talaga yung babaeng yon, maputi at mahabang muhok. Yun nga lang, makapal siyang mag-lipstick, mag-makeup at may kulay pa talaga ang buhok niya. Mukhang pok-pok sa tingin ko, lalo na't ang iiksi pa naman ng paldang suot niya. Sa ilang araw na kampanya, kung hindi palda, shorts na napakaiksi. Halos lilitaw na laga ang puwit niya. Yon ang nahulaan kong girlfriend niya. Kasi ibang klase kong dumikit talaga yon kay Harry. Tapos, isang linggo bago ang election, nagkaroon ng debate sa gym ang magkalabang SK chairman, si Harry, at ang kakambal kong si Nino. Nangamote si Harry kay Nino. Alam mo, for the first time, naging proud ako sa kakambal ko at ako ang pinakamaingay na nagsisisigaw noon. Pero hindi lang dahil suporta ko yun para sa kakambal ko, kundi dahil galit ako kay Harry. Gusto kong makita niya akong nangangansyaw laban sa kanya. Hindi kasi makaribat sa mga atake ng twin brother ko eh. Uutal-utal palagi. Sumapit at natapos ang SK election, ang laki ng lamang ng kakambal ko kay Harry. Talong-talo si Harry. Noon ay tinext ko siya. Inasam ko na sana yung girlfriend niya makabasa. Ang sabi ko ay parang pangangantsaw sa kanya. Kasi talagang inis na inis pa rin ako sa kanya noon, kapuso. So sa text ko, kinantsawan ko siya. Kaso hindi siya nag-reply. Kaya hindi ako kontento. So ang ginawa ko, tinawagan ko na siya, kapuso. Ilang beses lang ng ring, sinagot naman niya. Hello?
Hello, sino to? Malas yata sa'yo ang girlfriend mo, Hari, ah. Mukha kasing popok eh. Held up so high on such a breakable thread. Unang araw ng klase ng 4th year high school na ako. Sa hallway ng school, biglang may tumawag sa pangalan ko. Paglingon ko, isang gwapong lalaki ang nakita ko, at kung susundin ko lang ang sigaw ng puso ko noon, gusto ko siyang yakapin ng mahigpit. Si Jimson. At ang sabi niya, NC, sorry naman na oh. Sana patawarin mo na ako. Kung ayaw mo na ako maging boyfriend, at least sana maging magkaibigan man lang tayo. Sige Jimson. Friends tayo. Ganito ang sagot ko sabay takbo. Habang noon ay paagos na naman ang mga luha ko dahil ang totoo, mahal na mahal ko siya. Lumipas ang taon na yon, DJ Bono. Nagkikipaglaban ako sa sarili kong damdamin para kay Jimson. Wala akong pinansin sa mga nanligaw sa akin, lalo na nung mag-intrams ulit at ako na naman ang nagpanalo sa women's basketball team namin. Friends na lang talaga kami ni Jimson. Iyon ang turing niya sa akin, pero ako, deep inside me, mahal na mahal ko siya ng sobrang higit sa isang kaibigan. Noong bakasyon after graduation, nagkita kami ni Jimson sa Mart 1, Santiago. Kasama ko si Mama noon, pero nakapagkwentuhan kami sandali ni Jimson. Sabi niya sa Maynila daw siya mag-aaral ng college sa New Era University. Hinihintay kong hingin niya ang number ko, pero hindi niya ginawa. Hindi naman maganda na ako pang hihingin ang number niya, kaya't hinayaan ko na lang. Kaso napansin ni Mama ang pananahimik ko nung kumakain kami sa isang fast food. Pakiramdam ko parang gusto mong tumakbo sabi ni Mama. Kanina pa hindi mapakali ang paa mo, galaw ng galaw. Sino ba yung kausap mong gwapo kanina ha? Tanong niya. Yun si Jimson, Ma. Ex ko. Yung gusto niyong makilala sana noon. Pero ayaw niyong magpunta sa bahay dahil baka daw i-reject niyo siya. I-reject? Bakit naman namin siya i-reject mukhang matino at mabait naman. At gwapo pa. Iglesia kasi si Ma. Iglesia? So what kung iglesia siya? It is just a matter of religious belief. Isa pa rin naman ang Diyos natin sabi ni Mama. Ewan ko dun, Ma. Pero sa totoo lang, Ma, okay lang ba talaga kung INC ang boyfriend ko? Okay lang, anak. Hindi kaso yun, lalo na't kung mabait naman siya. Doon kapuso ay natahimik na lang ako at parang gusto ko nang umiyak ulit. Nasasaktan kasi ako noon dahil alam kong tuluyan na kami magkakalayo ni Jimson. Pero malungkot, hindi man lang niya nalaman na okay lang sa parents ko ang pagkakaiba namin ng religion. At higit sa lahat, hindi man lang niya nalaman kung gaano ko siya kamahal. At handa ako maging INC din, alang-alang sa malabis kong pagmamahal sa kanya. I would do anything for love, but I won't do that. College life course started with a year na nakaka-challenge. O nasa-challenge akong maging Dean's Lister din, gaya ng target ng twin brother ko na si Nino. Hindi na kami schoolmate ng twin brother ko noon. Kasi sa La Salette siya nag-aral, sa NC naman ako, Northeastern College.
First year ko, wala akong pinansin sa mga nangungulit sa aking suitors. Ganon din nung second year and third year college ako. At dahil ito kay Jimson na naging friend ko sa Facebook. Siya ang nagpa-add sa akin, which means hinanap talaga niya ako sa Facebook. Nagkakuhanan na rin kami ni Jimson noon ng CP number at halos araw-araw kami nagte-text. Kaya lang hindi siya nanliligaw ulit at ako naman, wala din akong lakas ng loob ulit na magsabi ng damdamin ko sa kanya kasi nga natatakot akong baka isang araw ay isumbat na naman ulit niya sa akin na ako naman kasi ang nagparamdam sa kanya. Ang daming gustong manligaw sa akin noon, kapuso, pero ewan ko kung bakit wala akong ganang magpaligaw. I was just thinking of Jimson at parang siya pa rin ang nasa puso ko. Gayunpaman parang hindi okay sa akin na mag-graduate ng college na walang boyfriend. Gusto ko magka-boyfriend nung fourth year na ako kaso wala talagang pasado sa mga suitors ko. Tapos naging busy naman na kami sa thesis and everything kaya nawalan na ako ng time to think of love. Sumapit ang October, barangay election na naman. Tumakbo bilang barangay kagawad ang kakambal kong si Nino na kaaalis lang sa pagiging SK chairman. Nanalo naman ulit siya, number 1 kagawad pa. Tuwang-tuwa si Papa noon kasi si Nino talaga ang nagmana sa kanyang hilig sa public service. At nung sumapit ang pista namin, hinawakan ni Nino ang sports committee at natural hawak niya ang pamamahala ng liga pero dahil wala siyang hilig sa sports, hiniling niya ang tulong ko para makabuo ng team para sa aming purok kasi interbarangay yon at ang purok naming purok 5 ay wala pang team noon. Nung buhay pa kasi si Kuya Rick, ang purok namin ang pinakaaktibo at laging nananalo sa basketball. Gusto kong buhayin yon. Yung impresyon sa barangay na kapag purok 5, laging panalo, matatag na kalaban. May 2 linggo pa noon bago ang graduation namin sa college. Pero wala nang ginagawa sa school kundi ang maghintay na lang ng graduation day. So kumilos naman ako para maghanap ng maglalaro para makabuo ng team para sa aming purok. At noon ko nakilala si Jude. Dati ko nang nakikita si Jude kasi ako minsan nagpapaload din siya kina Aling Saling. Matangkad siya, magandang pangangatawan, gwapo, matikas kumilos at maglakad, tsaka napaka-porma. Noon palang una ko siyang makita ay alam kong may kaya sila. Halata sa mga branded niyang pantalon, t-shirts at mamahaling sapatos. Alam kong hindi siya taga dito sa amin talaga pero kahit kasi nangangasera lang dito ay pwede siyang maglaro sa team namin kung gusto niya. Problema ko lang noon parang mahirap siyang lapitan. Parang hard to reach kasi siyang tao. Hindi pa lang ngiti. At saka, astang mayaman talaga. Pero decided akong itry. Kaya isinama ko ang mga SK kagawad ng purok. Pinuntahan namin si Jude. 2 babaeng SK ang kasama ko noon at pansin kong parang kinikilig sila nung kumakatok na kami sa pinto ng apartment ni na Jude. Ayos lang ba kayo? Tanong ko sa 2. Nakangiti sila at ang isa'y sumagot pa ng, crush namin yan ate. Talaga? Bakit gwapo ba talaga? Tanong ko. Pero hindi na sila nakasagot dahil bumukas na ang pinto at isang lalaking walang t-shirt ang nagbukas ng pinto. Wow na wow talaga ang katawan. Hataw ang dibdib at may abs pa. Nahiya akong tumingin ng matagal doon sa katawan niya kaso isinara niya ulit ang pinto matapos sabihing sandali lang, buong buo ang boses. Ilang sandali pa'y bumukas ulit ang pinto pero naka-t-shirt na siya. Ano yun? Walang kangiti-ngiti niyang tanong.
Noon naman ay nagsimula na akong magsalita kahit na madalas akong mautal dahil parang pati puso ko'y natataranta noon. Gwapo kasi talaga siya at ang tangkad pa. Talagang macho. Pero sa huli, matapos ng mahaba kong pag-i-explain, napakasimple ng sagot ni Jude. Ang sagot niya, "Sorry ha, hindi ako naglalaro ng basketball eh." Hindi ako natahimik dahil kay Jude. Kahit hindi ko sinasadyang isipin, kusa siyang pumapasok sa isipan ko. Paborito ng isipin ko ang laruin ng maganda niyang katawan. Mapipintog niyang dibdib at ang kanyang abs. Ang kanyang singkit na mata. Ang mapula niyang labi na hindi marunong ngumiti. Eto, iniisip ko ang crush ko. Ganito ang reply ko nang mag-text si Jimson at nagtanong kung anong ginagawa ko. "Sino naman yung crush mong yun?" "Ang swerte naman niya," reply ni Jimson. Sinadya ko siyang i-text ng ganon dahil baka sakaling tamaan siya. Malas nga niya kasi ako yata yung babaeng hindi marunong magmahal, sabi ko. Pero naghintay ako ng reply ni Jimson hanggang makatulog ako. Wala akong nahintay. Pagigising ko kinabukasan si Jude ang nasa isip ko at hindi ako mapakali sa andar ng isip ko. Dakong 10:00 ng umaga matapos akong kamustahin ni Nino tungkol sa team ng purok namin na binubuo ko at nasabi kong kulang pa ng isa. Lumabas ako ng bahay at tinungo ko ulit ang apartment ni na Jude. Mag-isa ko na lang. Kakatok pa lang ako nang maulinigan kong may naggigitara sa loob. Itinuloy ko ang pagkatok at ilang sandali pa'y bumukas ang pintuan. "Hi, bati ko. Pasok ka," sabi niya. Nagulat ako dahil bigla niya akong pinapasok. Kahit pumasok nga ako at nalaman kong siya palang naggigitara. "Sige lang, tugtog ka lang." Sabi ko nang hawakan niya muli ang gitara upang itabi sana ito. "Mahilig ka ba sa music?" tanong niya. "Medyo." "Anong klaseng paborito mo? Anong klaseng music ang paborito mo?" "Kung ano lang ang uso. Ikaw?" "Classic. Mga instrumental lang, yung solemn, yung makakatulog ka kapag pinakinggan mo," sagot niya. "Sige nga, pasample nga," sabi ko. "Sure, para sa'yo," sabi niya. Tsaka nagsimulang maggitara. At ewan ko kung bakit ako na wala naman talagang hilig sa music, ay parang bawat tunog ng gitara niya ay humahaplos sa puso ko. Pamilyar ang tugtog na yon na tinugtog niya at nung matapos siyang maggitara ay tumitig siya sa akin. "Ang galing. Ang sarap pakinggan," sabi ko. "Salamat. Ito lang ang buhay ko eh. Lalo na kapag wala ang ate ko at ang bayaw ko. Mag-isa ko dito." "Ba't hindi ka naboboring?" tanong ko. Kinalabit niya ang gitara bago sumagot. Sinasanay ko ang sarili ko na huwag maboring kasi wala naman akong choice. Para hindi ka maboring, sumali ka na lang sa basketball team namin dito sa purok natin." "Ano palang name mo?" tanong niya. "NC. Ako naman si Jude. At sige, sasali ako sa team pero hindi bilang player. Pwede akong mag-coach or assistant coach. Pero Jude, player ang kailangan ko. Hindi ako yon, NC. Pero kung kaya mong mag-coach, edi kaya mo ring maglaro. NC, coaching lang ang gusto ko. Nothing more. I'm not going to play. I just wanna coach. Just if you need a coach. Okay?"
Isang third year high school na 5'8" ang height ang nakuha kong pangkumpleto sa purok team namin. Tumulong nga sa coaching si Jude. Kaming dalawa ang nag-coach at dahil lagi kami magkasama noon ay hindi ko talaga naiwasang mahulog sa kanya. Siya din naman ay halatadong nahuhulog na rin sa akin dahil napapangiti ko na siya kahit mga corning jokes ko lang. Yung team ni na Harry ang malakas noon dahil ang tatangkad nila. Kami naman pumapali dun ng team namin sa diskarte lang dahil magaling mag-coach si Jude. Magaling sa diskarte. Sabi ko sa kanya, sure sana ang panalaw namin kung player siya. Pero kapag ganito ang tirada ko, nananahimik siya. Natapos ang liga, third naman kami. Champion si na Harry. At ang lakas nilang mangantsaw pero okay lang. Walang tama sa akin ang mga kantsaw nila dahil masaya ako sa bawat araw na kasama ko si Jude. Hanggang sa noong pista na, isinama ko siya sa bahay. Nakainom si Papa nung ipakilala ko si Jude sa kanya. Nagulat at napahiya lang ako nung magsalita si Papa. Ito bang boyfriend mo, anak? Aba, gwapo at matangkad, ha? Ganito ang taklesang sabi ni Papa. Hindi ko pa po girlfriend si NC. Manliligaw pa lang po sana ako kung pwede. Ganito naman ay kinagulat kong sagot ni Jude kay Papa. Kung gusto ka ba ng anak ko? Di, ayos lang sa akin para naman sa ganoon ay hindi yung pagbabasketball ang inaasikaso. Napakababaeng tao nagbabasketball Ganito ang sagot ni Papa bago kami iniwan. Pagligon ko naman kay Mama, kumindat ito sa akin at saka nag-thumbs up. Pagligon ko kay Jude, kanina pa pala nakatitig sa akin. Tsaka siya nagsalita. Ano, NC? Pwede ba akong manligaw? Narinig kong tanong niya. Why not? Sagot ko naman. Noon ay nabilang ko, kapuso ang pangatlong ngiti ni Jude nung araw na yon. Noong gabi ng pista, nanood kami ni Jude ng palabas pero sandali lang kami. Nagyaya na akong umuwi nung hindi ko na nai-enjoy ang palabas. Kaso nung nasa kalsada kami, naglalakad pa uwi, biglang may putok ng baril at nagtakbuhan ng mga tao. Tatakbo na rin sana ako pero hinila ako ni Jude, tsaka niya ako niyakap. Halika na, takbo na tayo, sabi ko. Kasunod ay biglang may sumuntok kay Jude. Barkada ni Harry. Lumaban si Jude kahit na noong pagtulungan na siya ng dalawa. Mabuti na lang at may mga barangay pulis na umawat. Hindi nagreklamo si Jude lalo na't hinayaan ko na lang din dahil alam kong walang mangyayari dahil tatay ni Harry pa rin ang kapitan noon. Normal kami naglakad pa uwi ni Jude. Inahatid ko siya sa apartment nila para naman sa ganon ay ma-ice compress ko ang black eye niya sa mukha. Wala noon ang ate niya at ang bayaw niya dahil nagbiyahe daw sila pero pauwi na rin. Pareho kasing sales ang trabaho nila kahit madalas silang wala. At yun nga noong ina-ice compress ko na ang black eye ni Jude. Biglang nagtama ang mga mata namin. Kasunod ay unti-unti nang nilalapit ni Jude ang mga labi niya sa labi ko. Nung una nagulat ako nung hagkan niya ako pero nung magtagal, feeling heaven naman ako. Yun kasi, kapuso, ang first kiss ko. Noong gabi rin yun ay may inalabas na photo album si Jude at ipinakita niya ito sa akin. Mga pictures niya at karamihan doon ay naka-basketball uniform siya.
Yun pala ay varsity player siya sa UB o University of Baguio. So kung naglaro ka pala dun sa liga, edi tayo sana nag-champion. Sabi ko sa kanya, hindi na ako makakalaro, NC. Hindi ka man lang ba nagtataka? 21 years old na ako, pero incoming third year pa lang ako. Na-aksidente ako sa laro. Nagka-fracture ang buto ko sa paa. 2 years akong naghinto ng pag-aaral. Nawala ng scholarship ko at hindi na ako makakatakbo dahil baka magka-bone trauma ako. Noon kapuso ay bigla akong naawa sa narinig kong yon kay Jude. Kaya nga kaninang may gulo, hindi ako tumakbo dahil natatakot akong mapilay ulit. Sabi niya, "Sorry Jude, hindi ko kasi alam. Mahirap na kasi kami sa Baguio, NC. Dati, nagtatrabaho sa New Zealand ng papa namin. Pero nagkasakit naman, kaya wala na kaming inaasahang iba ngayon kundi ang ate ko lang dito," sabi pa niya. Pero bigla siyang napatayo nang marinig niyang may kumatok sa pintuan, kasunod ng boses ng babae. Agad niya itong binuksan. Ang ate niya at ang bayaw niya ang dumating. Sino siya? Kunot noong tanong ng ate niya. Ate, si NC, kapitbahay natin. Good evening po. Bati ko pero tumangulang ito tsaka umakyat kasunod ang asawa niya. Noon naman ay hindi na ako komportable kaya't nagpaalam na ako. Pero bago ako makalapas ng pinto ay hinila ako ni Jude tsaka niya ako siniil ng halik. Maalab na halik. At pagkatapos nun, ang sabi niya, "Mahal na mahal kita, NC. Sana hindi mo ako iiwanan." "Oo, Jude, promise. Hindi kita iiwan. Dahil mahal na mahal din kita." Strands in your eyes, your color that wonderful, stop me and steal my breath. Masaya ako sa relasyon namin ni Jude. Sa Sable Corpus College siya nag-aaral noon. Pero madalas kaming magkita dahil sinusundan niya ako sa pinagtatrabahuan ko tuwing hapon. Lalo na nung summer kasi nag-summer class siya pero dalawa lang ang subject niya kaya marami kaming time. Lalo na after ako mag-out sa office. Kagad din kasi ako nakapagtrabaho after graduation sa isang private office na may mga branches sa iba't ibang lugar sa bansa. At kapag wala ang bayaw niya at ang ate niya, doon kami sa apartment nila at tinuturuan niya akong maggitara. Matalino din si Jude at matataas ang mga grades niya. Sabi niya sa bakasyon, isasama niya ako sa Baguio para makilala ko ang pamilya niya. Masaya kami ni Jude kaso nga lang pansin ko talaga kapuso na parang iniiwas niya ako sa ate at bayaw niya. Kasi nakakapagsama lang talaga kami kapag wala ang ate at bayaw niya. Hanggang sa bigla na lang tumawag si Jude sa akin madaling araw pa lang nitong buwan lang ng April. 4:00 lang noon ng umagang-umaga. Ang sabi niya, "Aalis muna ako, baby. Pero babalik ako." "Saka pupunta? Ano bang nangyayari? Madaling araw pa lang, baby, Tsaka na lang ako magpapaliwanag. Basta babalik ako. Hintayin mo ako. Mahal na mahal kita, baby." "Baby, ano ba to? Saan ka ba pupunta? Bakit ka aalis? Tawagan na lang kita mamaya, baby. Bye muna." Hindi na ako nakatulog mula nung oras na yon. Natawagan ako ni Jude. Tapos hindi nagre-reply si Jude sa mga text ko at nung tawagan ko,
unattended na. Nagpunta ako sa likod ng bahay, nag-jogging. Gusto ko sana maglaro, kaso alam kong magigising pamilya ko sa kalatog ng bola. Kaya nag-jogging na lang ako, paikot-ikot lang. Hanggang sa maisipan kong tumakbo na lang sa kalsada. Oo, ramdam ko may problema at kailangan kong i-release ang stress sa pamamagitan ng pagtakbo. Pagdaan ko sa harap ng apartment ni na Jude, nakasindi na ang ilaw sa salas nila. Huminto ako sandali pero natakot ako magpakita dahil baka ate niya ang makakita sa akin. Tumakbo ako at umikot sa dalawang kanto, pero pagbalik ko sa tapat ng apartment ni na Jude, biglang lumabas ang ate niya. Napahinto ako nung marinig kong tinawag niya ako. May takot man ako ay lumapit pa rin ako sa kanya. Si Jude, tanong niya. Hinihingal akong sumagot. Hindi ko po alam, ate. Nagpaalam siya, hindi naman niya sinabi kung saan siya pupunta. Nagmamalaki sa akin si Jude. Look and see. Kapatid ko yun at mahirap lang kami. Ang mga magulang namin at mga kapatid namin iba sa akin lang umaasa. Gusto kong makatapos ng pag-aaral si Jude para makatulong naman siya sa pamilya namin. Pero ang kinagagalit ko, inuuna pa niya ang pakikipagrelasyon sa'yo. Sana maintindihan mo ako, NC. Makakapaghintay naman ng pakikipagrelasyon, hindi ba? At masakit mang sabihin ito, NC, pero sagabal ka sa mga plano ko sa kapatid ko. I'm sorry, pero kung pwede lang, iwasan mo muna ang kapatid ko. Pakiramdam ko noon ay para akong kandilang nauupo sa harapan ng ate ni Jude. Siya ang unang tumalikod kaya't umalis na rin ako noon. Umuwi ako ng bahay at hindi ko napigilan ng umiyak. Sinunggapan ko ang cellphone ko tsaka ko tinawagan ulit si Jude. At nag-ring naman ang phone niya. Nung sagutin niya, "Saan ka ba, Jude? Kinausap ako ng ate mo. Ano bang nangyayari?" Ayoko nang dinidiktahan ako, baby. Malaki na ako at alam ko na ang ginagawa ko. Ano bang ibig mo sabihin? Gusto ni ate, hiwalayan kita. Kapag hindi daw kita hiniwalayan, hindi niya na ako pag-aaralin. Pinili kong huwag nang mag-aral dahil ayokong hiwalayan ka. Pero Jude, sigurado ka ba na tama ang ginagawa mo? Bakit? Gusto mo bang maghiwalay tayo? Hindi, pero kahit papano nauunawaan ko naman ang ate mo. Hindi, baby. Hindi mo siya pwedeng unawain dahil kapag inunawa mo siya, masisira tayo. Sawang-sawa na rin ako sa ugali niya. Ayoko na rin umasa sa kanya. Anong gagawin mo din? Tanong ko. Nag-iisip pa lang ako, baby. Uuwi muna ako sa amin, pero babalik ako. Pakiusap lang, baby. Hintayin mo ako, okay? Promise me you'll wait for me, 'cause I'll be saving all my love for you, and I will be home soon. Nagkaroon ako ng pagdududa kay Jude noon. Gumulo ang isipan ko lalo na nung muli pa akong puntahan ng ate niya dito sa bahay at pati parents ko kinausap niya. Hindi kasi nila alam kung nasaan si Jude dahil ayon daw sa mga magulang niya ay wala naman daw siya sa Baguio. Pero sa mga text naman ni Jude sa akin, sinasabi niya na nasa Baguio siya. Dumalang na rin ang mga reply niya sa text ko at kapag tinatawagan ko, madalas siyang unattended. Pakiramdam ko noon masisira na kami. Naisumbong ko ito kay Jimson sa pamamagitan ng text. Bigla siyang tumawag at ang sabi niya, "Ayos lang yan, NC. Nandito pa naman ako eh." Jimson, nagsasuffer ako ngayon emotionally and mentally. Huwag mo naman sanang lalong paguluhin ang isip ko, okay? Sorry, NC, pero
Totoo ang sinasabi ko. Nandito lang ako para sa'yo. Gaya ng dati. Ang kailangan mo lang namang gawin, tanggapin ako ng buong buo. Sa totoo lang, may damdamin pa rin naman talaga ako para kay Jimson, pero mahal na mahal ko si Jude. Pero dala ng kalituhan ang isip ko'y nagawa kong patulan ang alok ng main office namin na maging reliever muna sa nanganak na empleyado sa branch namin dyan sa Tugigaraw. Naisip ko lang kailangan ko ng bagong environment. Buwan pa rin ang April nung magpunta ako dyan sa Tugigaraw. Pero nagtagal lang ako ng kulang 1 buwan dahil isang text ang natanggap ko. Mula kay Jude. Ang sabi niya, "Baby, nandito na ako sa Santiago. Pupuntahan ba kita dyan sa Tugigaraw? O uwi ka na lang dito?" Umuwi nga ako, kapuso. 6:30 ako nakarating dito sa Santiago. Gabi. Sabi ni Jude, magkita kami sa harap ng sinabi niyang business establishment. Pagbaba ko ng tricycle, kaagad ko siyang nakita pero natigilan ako. At kaagad na lamang akong napaluha nung makita ko siya. Dahil naka-uniform siya. Uniform ng security guard. Diretso yakap ako sa kanya. At ang sabi niya, "Sabi ko sa iyo, hindi kita iiwan. Gagawin ko kahit ano para manatila akong kapiling ka." Since I love you so. Bumalik na sa trabaho si Ate Chari, ang nag-maternity leave na empleyado ng branch namin dyan, kaya dito na ulit ako sa Santiago. Office girl po ako. Napaka-sosyal ng uniform namin. Pero sa hapon, isang security guard ang kalambingan ko sa harap ng business establishment na binabantayan niya. May mga pagkakataong kahit gabi pinupuntahan ko si Jude, dinadalahan ko siya ng merienda niya. At sa umaga, nagja-jogging ako papunta sa boarding house niya. Nagkakasera na lang kasi si Jude noon, humiwalay na siya sa ate niya. Sa umaga nga, nagluluto ako ng breakfast niya para pagdating niya ng boarding house niya, galing niyang duty, kakain na lang siya tsaka matutulog. Dahil papasok pa ulit siya sa school pagkatapos niyang gumising. Ang hirap ng pinagdadaanan ni Jude ngayon, kapuso. Extra challenge kasi sweldo niya. Sa sweldo lang niya, sa pagiging gwardiya niya, kinukuha ang lahat ng panggastos niya. At nag-aaral pa dahil ayaw niyang i-give up ang pangarap niyang makatapos para daw sa kinabukasan namin at para matulungan pa rin niya ang mga kapatid at magulang niya.
Ayaw pa naman niyang tumanggap ng financial na tulong mula sa akin. Mali daw kaya tinutulungan ko na lang siya sa mga pag-e-effort ko, kagaya ng paglalaban ng damit niya, pagluluto ng pagkain niya. Mahal ko siya kapuso. Mahal na mahal dahil pinili niya ako. Ipinaglaban niya ako. 3rd year pa lang siya ngayon and I know that we have a long way to go. Pero nakahanda ako at susuportahan ko siya all throughout. Kasi naniniwala ako na ang ganitong klaseng pag-ibig ay minsan lang binibigay ni Lord. Si Jimson, alam kong mahal niya ako pero ang problema kasi sa kanya hindi siya willing na ipaglaban ako. Ako ang kailangan mag-adjust para maging kami. Kung siya ang pipiliin ko, kung si Jimson, kailangan ko lang magpalit ng religion, then hindi na ako maghihirap kasi dati na silang may kaya at maganda pa ang trabaho niya sa Maynila. Sinunod ko ang puso ko kaya si Jude ang pinili ko. And I know, ito rin ang gusto ng Diyos para sa akin. Sa mga darating na araw ay haharap pa kami ni Jude sa mga pagsubok. Pero nakahanda ako at hindi ko siya iiwan kahit anong mangyari. Hanggang dito lang kapuso at kahit po sana hindi masyadong madrama ang kwento ko, ay mabasa pa rin po ninyo sa inyong napakatanyag na programa. Umaasa at nagpapasalamat, NC. Ilan sa ating mga shoutout mula sa kwento ni Rui, A Detour to Your Heart. Jonathan Pasqua, shoutout to you. Ganun din kay Jose Lagua. Maraming salamat, nandyan ka pa rin. And Brother Pets, always present. Maraming salamat, Brother Pets. And thank you Kuya Bono sa bagong upload. Sabi naman ni Jay Alariao. Shoutout kay Raymart Melano. And hi Kuya Bono, salamat po sa new update. Pa-shoutout po dito sa Prince Edward Hong Kong at sa family ko dyan sa Alicia Isabella from May Laguerta. And pa-shoutout Kuya Bono kay Erica Lopez na kasama kong mahilig makinig ng mga kwento sa DKB from Limbawan, San Pablo, Isabela, Vanessa Andres. Okay. And Phrase Q Bonilla, shoutout to you. Watching while doing household chores. Hello Kuya Bono, salamat sa bagong update. Ami po ng Tuguegarao City, pa-shoutout sa jowa kong si Noel Esteban na nasa bahay, nagpapagaling. I love you, mwah. And Poy Malagwat, pa-shoutout Kuya Bono, Esperanzate Pakulgin family from Lutuad de Funquirino. Ulitin natin. Esperanzate and Pakulgin families from Lutuad de Funquirino. Napaka-unique na mga apelido nyo ha. Noemi Joaquin, happy weekend also to you. Thank you Kuya Bono sa bagong upload. Sabi naman ni Jemar Ramos in Manila from Cagayan. Pa-shoutout here in Hong Kong, sabi ni Margie Tumbali. Pa-shoutout Kuya Bono from Batangas City from Laika 1997. Pa-shoutout sa aking mahal na asawa Virginia Bautista na kasalukuyang nagluluto ng pananghalian. Sinigang na bangus ang kanyang niluluto. Mga anak ko, si Bong na nag-e-edit ng pictures at si Luriza na iisang anak kong dalaga. Nagre-review para sa board exam sa BS Psychology. Good luck. Alan at kanyang asawa sa Masigun, Burgos. Mga avid listeners din sa napasikat mong programa mula dito sa Linglingay, Gamu, Isabela. Mula kay Danilo Bautista, maraming salamat, idol. Kuya Bono, malapit na birthday ko, sana kwento ko na ang susunod, sabi ni Kenji Pasqua Aduka. Tingnan natin, Kenji. Pa-shoutout iyo Kuya Bono kay Jay Hernandez, MJ, Ryan, Renz, Patrick. Sila mga farmers solid listeners mo sa Hita, Japan na nagpapa-shoutout po. Thanks a lot. That's from Levelin Flores. Shoutout po Kuya Bono sa Rivera family, sa mga kamag-anak namin sa La Union,
pakumustahan na kayo ni Tatay Felipe Borja Rivera, agyaman mula kay Merlin Macalope. Ay Kuya shout po sa Agurin family ng Dagupan, Tabuk, Kalinga at Odlus family ng Caloocan, Rizal, Kalinga. Salamat Kuya Bono, listening here in Hong Kong from Marilu, Odlus. Agurin family ng Dagupan, Tabuk, Kalinga. Lagi naka-headset habang nasa work, Kuya Bono, kakwento at kabang mo always Ilocano here from Cagayan Valley. Tinaganakit ni Honey Gem. Magyaman Honey Gem. Shoutout kay Kuya Bono Beverly Mejia ng Hanghaw. Dito sa Hong Kong, nakikinig na ako since high school po. More story pa Bono someday agpadala nakmeti story kanyam from Ilagan City, Isabela. Beverly Mejia. Kuya Bono, asa na yung part 2 ni RJ? Yung hanggang dito na lang, pa-shout na lang Kuya Bono. Dito sa General Trias, Cavite, sila Joel, Elitorio, Nilo, Dayap at Manong Leo at Jojoke at Duran. Mula kay Reggie Rivera. At yun na nga, part 3 na, tapos na yung part 3 ng kwento ni Kuya RJ. Okay, sana napakinggan nyo. Hanggang dito lang muna ha. At actually, ito yung good news. Kung naalala nyo itong kwento ni Rui, A Detour to Your Heart, si Hana yata yung nagpadala na ng kanyang kwento, yung kanyang sariling version. Di ba hindi si Hana yung latest ni Rui, kundi isa sa mga naging past relationship niya. I-verify ko nga kung si Hana ba yun. Basta meron sa mga babaeng yon ang nag-share ng kanyang kwento bilang siguro respond dun sa story ni Rui, and nire-review pa natin yung kanyang kwento. So abangan dito sa KNBK, kwento ng buhay ko. Stay healthy, God stay safe, and God bless us all.